Amen. Praise the Lord. Sige po tayo kung lahat ay manatiling nakatayo sa presensya ng Diyos. Sige po tayong manalangin. Salamat po aming dakilang Ama. Sa umaga pong ito sapagkat inaapawan mo ang aming mga puso na kagalakan sa pagpupulong pagsamba sa iyo. Lord, we thank you so much, Father God. And Lord, that truly God, you are so Lord God, you're so good, you're so faithful in every lives of your people, Father God, that today you bring or you give us once again a new Sunday for each and every one of us. Nagtuloy, Panginoon, Lord, your goodness, Lord God, manifested in every lives of your people here. Oh God, as we go on serving you, Lord, we see and we truly experience, God, how powerful you are in our lives. Lord, you made us always victorious, Lord God, in our daily lives. Salamat, Panginoon. We thank you so much. And Father God, we welcome your Holy Spirit in our midst. Continue, God, minister every hearts of your people here today. And the word, Lord God, that we will receive today, Lord, this is, oh God, the power, Lord God, that again will manifested, Lord God, in every people, Lord God, here in this place. And God, we declare, oh God, that, Lord, everyone will accept deliverance, those who need deliverance. And Father God, we thank you and we adore you, God. We exalt your name. This we pray in Jesus' name. Everybody shall say, Amen. Amen. Sige po tayong lahat ay makakaupo na po. Salamat sa Panginoon. At sabihin po at natin na bumati po muna tayo ng tatlo, kaliwat kanan at ating likod. At batiin po natin sila. Sabihin mo, ako'y masaya, sapagkat kasama kita. Sige po, tatlo yan. Ako'y masaya, sapagkat nakasama kita. Ayan. O, sa likod naman po. Ayan. Huwag po tayo magsasalita ng walang kausap, ha? Delikado po yan. Ayan. Sige po, at palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Happy Sunday, everyone. At ngayon po tayo ay dadako na po tayo sa ating pagsasaluhan ng salita ng Diyos. And I want to bring you in the book of 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Sige po, at ating pong babasahin ng sabay-sabay. At kung meron po tayong mga Bible dyan sa inyo, mas maganda. At wala naman, meron naman po tayo siguro sa cellphone, ano. And kung wala din naman, kung wala pa rin, dito po ngayon tayong projector. So, dito po tayo sa ating projector. Sabi po dito, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang pinangtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. Sabi po ganon. And verse 19, sorry. Sabi niya, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang mga salita, at sa kanyang mensahe na sa umaga pong ating tatanggapin. Kaya sabihin mo yun sa iyong katabi, magiging seryoso ka at makinig ng mabuti. Amen. So mayroon lang po tayong 5 bagay na kung saan ay ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. I praise God. Iyon. So, pamagatan po natin the power of the blood of Jesus. Amen? The power of the blood of Jesus. Kaya tingnan po natin, ito po yung, alam niyo po, pag sinabi po natin the power of the blood of Jesus, ito po ay hindi basta-basta lang. Amen? Dahil sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang banal na dugo, dito po ay tayo po ay kanyang nilinis. Amen? Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga karumihan, kasalanan, pagkukulang po sa ating mga buhay. Kung kaya sabi po doon sa mga talata na sa ating text verse, sabi po, ang pinangtubos sa atin ay hindi basta-basta.
Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi pala basta-basta. Amen? So, ikaw ay hindi ka rin basta-basta. Amen? Alam niyo po yon? Kung ang pinagtubos sa atin ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi basta-basta, kaya ikaw naman na tumanggap. Amen? Sa ating Panginoong Jesucristo, masasabi din natin na ikaw rin naman ay hindi basta-basta lang din. Amen? Kaya nga po tayo, iniingatan natin ang bawat isa. Pinangangalagaan natin ang bawat isa. Minamahal natin ang bawat isa. Bakit po? Isa lang po ang dahilan. Kasi ang pinangtubos niyan, ang pinangbayad dyan ng Diyos ay hindi basta-basta. Amen? Which is the power of the blood of Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo. At sabi nga po, habang po tayo ay nagiging matagal pa sa ating pagiging Kristiyano, marami na po mga Kristiyano para bagang nakalimutan na nila yung ginawa ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Habang tumatagal ang kanilang paglilingkod, habang tumatagal ang kanilang pagkakakilala, para bagang nakakalimutan na nila na sila ay tinubos ng napakamahal. At yung napakamahal na yan ay walang halaga. Priceless po siya. Kaya nga, ang sabi po doon, sabi niya, higit pa sa mamahaling mga, verse 18, ano po sabi niya? 19, ba? Sa pilak at ginto. So, kahit ginto man, kahit ano pa yung mamahaling bato, wala pong makakatumbas. Wala pong makakatumbas na kung papaano tayo tinubos at binayaran ng Diyos. Amen? Kaya huwag po natin ito iwawala sa ating mga kaisipan. Kaya titingnan po natin, ano po ba ang binayaran sa atin ng Panginoong Jesucristo? Paano po ba niya tayo, tinubos? So mayroon po tayong mga 5 bagay na kinakailangan natin, lagi nating i-consider sa ating mga buhay. Dahil ang sabi nga po, sabi po niyang ganon, ano po sabi niya? Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. So alam po ninyo, ito po, napakalinaw. Ano po sabi niya? Alam nating lahat, kung ano ang ating nakamtan. Amen? Na pamumuhay noon. Ano yung pamumuhay natin? Ang buhay natin noon ay walang kabuluhan. Ang buhay natin noon, wala pa tayo sa ating Panginoon, ang buhay natin noon ay walang saysay, walang halaga. Ito po yung sinasabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 18. Sa ayaw man natin at sa gusto, ito po yung katotohanan ng kalalagayan ng ating buhay noon nung wala pa po tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, ano ang ating buhay noon? Walang kahulugan. Magulo. Amen? Magulo yung buhay natin noon. Kung hindi man yan magulo ang buhay natin, sabi nga, parang walang kahulugan. Bakit nagiging walang kahulugan? Kasi hindi natin mauunawaan ang buhay kung saan patutungo. Anong mapapatunguhan ng ating buhay? Hello? Tama po ba? Ito po yun yung ating kalalagayan. Hindi natin alam. Pagkatapos, kumain, trabaho, tulog. Ano ang kasunod ng buhay natin? Pagkatapos natin na mawala tayo dito sa mundong ito, ano ang kasunod? Di po ba? Hindi natin alam ang direksyon. Ito po yung sinasabi niya, walang kabuluhan. Kaya sabi niya, ang ipinangtubo sa inyo, hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. Di po ba? Ito po yung katotohanan. Di ba? Na kung saan tayo, sabi nga yung mga bagay na inaalagaan natin na yan, ang mahaling bato, kayamanan, wala ang lahat ng yan. Mawawala ang lahat ng yan. Amen? Kaya po, ang una-una po nating pakakatandaan, ang ginawa ng banal na dugo ng ating Panginoon, the power of the blood of Jesus is, ginawa niya pa natin, very costly. Di ba? Wala pong makakagawa po nito.
Hello po? Wala pong makakagawa ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay matubos lang. Di ba ba? Para tayo ay matubos, para tayo ay mahango doon sa ating mga kadiliman ng ating buhay. Wala pong makakapantay sa ginawa ng ating Panginoong Yesus by the power of the blood of Jesus Christ. Kaya po, napakahalaga na po ang ginawa sa atin. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20? Ano po, ito po ang sabi niya. Sabi niya, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirits which are God's. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. So tayo po, pagkatapos po natin na matubos, amen, sa lahat ng ating mga kasalanan, nilinis tayo ng kanyang banal na dugo, tinubos po tayo, ano ngayon ang ating dapat na gawin? Sabi po, sa Tagalog, ano po, ayun sabi niya, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang ng inyong katawan ang Diyos. Na sa atin pagkatapos na tayo'y nilinis at tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, dapat po ang ating maging sa isip at magiging sa puso na dapat ang Diyos ay maitaas sa ating mga buhay. Ang Diyos ay dapat makita sa ating mga buhay. Ang Diyos ay dapat maluwalhati sa ating mga buhay. Amen? Paano po natin maitaas ang Diyos sa ating mga buhay? Sa pamagitan ng ating, kagaya po nito, ng ating mga paglilingkod, pakikinig ng kanyang mga salita, at atin pong ibinibigay ang araw ng linggo bilang pananambahan at pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Doon po natin nag-glorify ang ating Panginoon. Sumunod sa kanyang kalooban. Hello, church? At sabi pa po ng Acts chapter 20 verse 28. Masabi po, ano po dito? Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili. Sabi mo sa iyong katabi, ingatan mo yung sarili mo. Yan. So pag sinabing ingatan mo yung sarili mo, huwag mong abusuhin. Babawa natin. Kaya sabi mo sa iyong katabi ulit, huwag mong abusuhin yung sarili mo. Ayan. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. So ngayon, dahil tayo ay tinubos na ng Diyos, nilinis tayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, kung kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Pangalawa, ano pa po ang bilin dyan sa atin? Sabi niya, pangalagaan ang buong, mananampalataya. Amen? At tayo po yun. Tayo ay iisa. Amen? Sa Panginoon. Iisa tayong pamilya. Sabi niya, we are family. Family of God. Amen. Bakit? Kasi iisang klase, uri na dugo ang pinanglinis sa atin. Iisang uri ng dugo ang itinubos sa atin. Kung kaya ingatan mo yung sarili mo, huwag nating aabusuhin. Pangalagaan natin ang bawat isa. Amen? Bakit? Kasi napakamahal niyan. Pricey ka pala. Sabi mo sa iyong katabi. Hindi ka? Hindi kayang bayaran. Amen? Dahil tanging ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring makakapaglinis, amen? Makakapagtubos. Alam niyo po bang ibig sabihin ng tinubos? Halimbawa, mayroon tayong alahas sa pawn shop. Anong ginawa natin? Sinangla. Di ba? At pagka sinangla mo, may panahon ng pagtutubos na kinakailangan, ito ay makuha natin. Tama po ba?
So, ito din po, ganito din po yung ginawa sa atin. Tayong lahat ay nakasangla noon kay Satanas. Kung kaya, ano po, wasak ang buhay. Walang direksyon ang buhay. Sabi nga, nandito pa lang tayo sa mundo, yung lalong wala sa Diyos, kapag kami nag-aaway na ang mag-asawa, sabi niya, impyernong buhay ito. Bakit po? Kasi nga wala eh. Wala ang Diyos sa kanila. Wala silang pag-asa. Amen? Yun po yung dati nating buhay sana sa kadiliman. Pero dahil tayo ay may Diyos na, at tinubos tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon, sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, natubos na tayo at nalinis na ng kanyang banal na dugo. Amen? At ano na lang po ang ating iingatan? Ano po ang ating, sabi nga, huwag na nating abusuhin. Paano natin naaabuso ang ating mga sarili? Paano po natin naaabuso? Alam niyo po yung minsan naaabuso natin, yung masyadong puro trabaho. Hindi na namamahinga. Abusado na yun. Di ba na kahit linggo, nagtatrabaho. Ina-abuse na rin natin yung ating sarili. Ano pa po yung pang-aabuso na ginagawa natin sa ating mga sarili? Diba? Hindi tayo kumakain sa tamang oras. Na pwede naman. Pero pinipili natin ang magtrabaho na magtrabaho. Hanggang wala na tayo sa oras. Ano pa po? Inaabuso natin ating mga sarili. Dapat tayo ay dapat lagi tayong namamahinga din naman. Pero yung puro na lang pahinga, wala nang ginagawa, abuso din yun. Diba? Puro na lang pahinga, wala ka nang ginawa. Inaabuso mo na rin. Bakit? Kasi yung cholesterol natin na namamahay na. Diba, hindi ka na binawisan. Abuso pa din po yun. So, marami pong mga bagay na ginagawa tayo na na-abuse natin yung ating mga sarili. Ano pa? Yung hindi natin pagpunta tuwing Sunday sa gawain ng Diyos, sa mga kagayang pagtitipon na kaganito, inaabuso pa rin natin yung ating mga sarili. Bakit na dapat, pinakakain natin yung ating spiritual na buhay. Pero saan tayo? Namamasyal, nagsuswimming, pumupunta sa birthday, umaatin sa kasal, gumagala, nagsashopping, wala namang pera. Hindi po ba? Masyadong pang-aabuso yan sa katawan. Kaya ang sabi ng Lord, hayaan mong luwalhati ang Diyos sa buhay natin. Amen? Maluwalhati ang Lord. Amen. Kaya, ano pa po sabi niya? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Kaya lagi po natin, kapag po tayo nakakagawa ng kasalanan, isipin natin yung dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating mga pag-aabuso, yan, tinubos tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Ephesians chapter 1, verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Ano po sabi niya diyan? Yan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. So, yan ang ibig sabihin na tayo ay tinubos. So, pinatawad na tayo sa lahat ng ating kasalanan the moment na tayo po ay kumilala sa ating Panginoong Hesus. Yun na po yung katubusan sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Nilinis po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pinatawad tayo ng Diyos. At ang kapatawaran na yan, ano po? Sabi nga ng Panginoon, hindi ko na naalaala ang inyong pagkakasala. Wow! Hindi po ba? Palakpakan natin ang Lord. Hindi po ba? Tayo nga lang yung laging nagpapaala-ala sa Diyos eh. Sa totoo lang, tayo yung nagpapaala-ala sa Panginoon. Lord, ang kasalanan ko, Lord. Di ba? Tayo, matagal na tayo pinatawad ng Panginoon, pero tayo minsan ang sarili natin hindi natin mapapatawad. Di ba? Meron pa tayong yung self-condemnation. No, lagi natin sinisisi yung ating mga sarili. Di po ba? Nakay Kristo ka na.
Huwag mo nang isipin yun. Pinatawad ka na ng Diyos. Binayaran na yan ng kanyang banal na dugo. Bakit mo ba inaalaala? At sinasabi, no? Kasi pag sinabi ng Panginoon, pinatawad ka niya, pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya wag mo nang alalahanin pa. Dahil maging ang Panginoon, sabi niya, I remember your sin no more. Hindi ko na naalaala yung kasalanan mo. Di ba? So kung hindi na naalaala ng Diyos yung kasalanan natin, ano naman po ang ating gawin? Huwag naman tayong magpatuloy. Hello? Huwag tayong magpatuloy sa kasalanan kasi nga, sabi niya, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ayon sa kasaganaan ng kanyang kahabagan. Pakiano mo nga anak yan sa ibang translation. According to the riches of His grace. Sa ibang translation ng Ayan, ito na. Napakalaki. Yan, sige anak. Tama yun. Pangina. Hindi ko lang yan. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Wow! Di mo ba? Napakalaki ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi niya, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. So yung by the grace of God, nilinis niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya, dapat, hindi naman tayo magiging abusado. Hello? Huwag nating aabusuhin yung grace of God. Amen? Dahil sabi nga, wala naman talaga tayong kakayanan na gumawa ng mabuti. Pero salamat sa grace of God ay nagagawa natin. Bakit po? Sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng nasa atin. Na tinanggap natin. Kaya wag po na tayo. Wag nating aabusuhin yung grace of God. Di po ba marami po ngayon? Di ba? Wala nang pag-iingat. Wala na pong pag-iingat. Kaya nga kanina sinabi po doon, kanina sa Acts chapter 20, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili. Hello? Hindi natin po pwede, ay may grace of God naman. Kaya kahit sa damakmak na kasalanan ang gagawin ko, kasi may grace of God naman. Hindi po yun. Kaya nga binigyan tayo ng grace of God dahil sa bagay na hindi natin kayang alisin, hindi natin kayang gumawa, hindi natin maiwasan magkasala. Tama ba yan? Nandoon yung biyaya ng Diyos para yung kasalanan na yan ay ma-overcome. Hindi tayo mananatili at gagawa ng kasalanan. Hello? Hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit po? Kasi binigyan po tayo ng ating Panginoon ng karunungan at pangunawa. Amen. Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos at pangunawa sa mga bagay na hindi po natin dapat gawin. Amen? At nandiyan yung grace of God. Hindi mo kayang gawin ang mga bagay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaiwas ka sa paggawa ng kasalanan. Amen? Bakit? Kasi may grace of God. Doon po natin gagamitin yung grace of God. Yung biyaya ng Diyos, doon po natin gagamitin sa bagay na hindi natin kaya. Wala talaga tayong kaya. Amen? Pero dahil may biyaya ang Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Hello? Di po ba? To identify and to know what is good and evil. Kaya wala po tayong maidadahilan na magpapatuloy sa ating pagkakasala. Bakit? Kasi mayroong habag ang Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon sa bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? At tandaan po natin, church, hindi po natin madadaya. Sabi niya, God cannot be mocked. Ang Diyos ay hindi natin madadaya.
Alam niya yung kasalanan na ginagawa natin. Sinasadya ba natin yan o hindi? Kasalanan ba na ito na lang ba ay hilig ng laman kaya gusto mong gawin na kahit alam mo na uunawaan mo na kasalanan, ginagawa mo at tapos sasabihin natin, pinatawad na ako ng Diyos kasi kinahabagan niya ako. Hello? Anong sinasabi ng Lord? Kaya nga, ingatan ninyo ang inyong sarili. Di po ba? Ingatan natin yung ating mga sarili. Saan natin iingatan? Sa paggawa ng mali. Sa paggawa ng kasalanan. Ingatan natin. Bakit? Kasi tinubos na tayo. Huwag na tayo, sabi nga, kung tayo ay tinubos na, kung tayo ay hinango na, huwag na nating babalikan pa. Amen? Huwag na nating babalikan pa yun. Kasi tinubos ka na eh. Kung baga sabi nga, pinaliguan na tayo, hinugasan na tayo. Hello church, hinugasan na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya, ang grace of God ay napakasagana sa atin. Sa panahon na tayo ay nahuhulog sa kasalanan na hindi naman natin gusto. Hindi ko ba? Nandiyan pa rin. Napakalaki ng sagana ng Lord. Bukod na lamang yan kung sinasadya na natin because our flesh desire. Bukod na lamang po yan sa dahil kung ito ay gawa ng ating mga laman. Gusto ko to. Gusto ko muna to siya. Gusto ko tong ligawan. Hindi mo ba? Total may grace of God naman. Alam mo naman na halimbawa, unbeliever, pero gusto mong ligawan. Kasi iniisip mo, magre-repent lang ako at may grace of God, patatawarin ako. Kaya kahit paulit-ulit na kasalanan. Halimbawa, magsisinungaling ako, magnanakaw ako, ano pa mga kasalanan na pwede? Hindi po ba? Dahil may grace of God, magre-repent lang ako, patatawarin ako ng Diyos. Ulit na naman, nag-repent ka, tapos ulit na naman. Gagawa ka na naman uli ng kasalanan, sasabihin mo, kasi may grace of God, magre-repent lang ako, patatawarin ako. Hindi po ba? Hindi po yun eh. Kaya sabi, alam niyo po yung pag-iingat, yung grace of God, alam niyo po, sa kabila na ginawa mo, yung sumunod ka sa Panginoon, sinikap mong sumunod ka sa Panginoon, yet, ano po nangyayari? Sumisemplang, nagre-repent ka, patatawarin ka ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos, yung bagay na yun ay hindi mo kaya. Kaya, mapapatawad ka. Pero kung doon ka na lang lagi nalalaglag, doon ka na laging bumabagsak, pandaraya po ang tawad. Amen? Amen. Ang grace of God, ito po yung nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Yung grace of God. Hindi po natin ginagamit ang grace of God para abusuhin ang pagtubos ng Panginoon at patuloy pa rin tayong lalakad sa pagkakasala. Dahil ang sabi po, ang sino mang tumanggap, sino man ang nalinis at nagkaroon ng kalayaan, hinugasan na ng banal ng dugo ni Jesus, siya ay tinubos na ng banal na dugo ni Jesus, at ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanya. Sabi po, he is, ano sabi niya? Nagkaroon na siya ng liberty or freedom. Amen? Siya ay isang tao ng malaya. Amen? Hindi na siya alipin ng kasalanan. Amen? So, praise God. Philippians chapter 2, verse 12. Ano po sabi po? Doon pa rin po tayo, ha? Sa yung the cost of redemption ng ating Panginoon. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sanang maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. So ito po yun. Dahil tayo ay tinubos na lahat, taas po ang kamay ng tinubos at nilinis na siya ng Diyos.
Ayan. So tayo pong lahat ay nilinis, pinatawad, tinubos na tayo ng Panginoon. Kung kaya, ang sabi po dito, sabi niya, so then, my dear friends, just as you have always obeyed, dahil kayo ay mga sumusunod na, taas po dito yung mga sumusunod na rin sa Panginoon, taas ang kamay. Palakpakan po natin ng Diyos. Sabi niya, dahil kayo ay mga sumusunod na, not only in my presence, hindi lang yung kapag may nakakakita sa inyong mga leader ninyo, hindi lang yung may mga nakakita sa inyong mga pastor ninyo, pero sabi niya kahit wala kang leader, wala kang pastor, walang nakakakita sa iyo, iisa lang nasa isip mo, sumusunod ka sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi napakahalaga ang ibinayad sa iyo. Ang kanyang banal na dugo. The power of the blood of Jesus. But now, even more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi pong ganon, sabi niya, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Kaya sabi niya, the word there is work out your own salvation. Hindi po yan ibig sabihin na magtatrabaho ka, gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Hindi po. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang daan ng ating kaligtasan. Amen? Sabi nga, not of our good works. Sabi nga nun, but by the grace of God, through our faith, we save. Hello? Hindi sa mabubuting gawa ang ating kaligtasan, bagkus sa biyaya at ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung kaya tayong lahat ay nagsitamo ng kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Wala pong makakagawa ng mabuti. Hello? Maliban po na tayo po ay inahabagan ng Diyos at nanampalataya tayo. Kaya ang sino ang sumampalataya sa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Siya ay malaya na. Hindi na siya alipin ng kasalanan sapagkat napakadakila ng biyaya ng Diyos sa kanya. That every time he failed, the Holy Spirit nagko-commune sa kanya. Do not do that. May conviction ang Holy Spirit. Kung kaya, bago mo palang gagawin ng kasalanan, binubuksan na ng Diyos yung pagkaunawa mo ng kasalanan yan. Kaya huwag mong gawin. That is the grace of God. Amen? That is the grace of God. Yun ang biyaya ng Diyos. Dahil binuksan na niya yung unawa mo, kaya bago mo pa lang gawin yung bagay na yan, mayroon na kaagad na nag-i-stop sa'yo kasi biyaya ng Diyos. Nangungusap, nagsasalita ang Holy Spirit sa'yo. Amen? Yun po yun, yung biyaya ng Diyos. Kung kaya hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan kasi binuksan na ng Diyos ang ating kamalayan pagkaunawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Dahil tayo ay binayaran ng dugo ni Kristo. Amen? So, ano po yun? Okay. So, number 2. So, church, lagi po natin pakakaisipin, wala na tayong dahilan para magpatuloy sa kasalanan sapagkat nilinis tayo. Ano ngayon ang ating masasabi? Na pagkatapos tayo ay nilinis ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan and yet ay patuloy at nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi ko, wala nang ibang hain pa na maibibigay para maipagpatawad sa Diyos. Kasi tatapos na eh. Di ba? Remember that Jesus Christ crucified once. Amen? Siya po ay naipako ng minsan lang. Amen? Kaya kung tayo ay patuloy tayo magkakasala, wala nang maipapako na doon sa cross para tubusin uli at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya lahat ng tinubos ng Panginoon ay magpapatuloy at susunod magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen?
Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Number 2, we have confidence in Christ. Hebrews chapter 4, 14 to 16. Ano po ang sabi dyan? Ano po ang sabi niya? Hebrews chapter 4, 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Sige po, titingnan po natin yan sa Tagalog. Sabi po, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Amen? So therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast to the confession. Kaya kung ano man po, yung ating pinaniniwalaan, sabi nga po, yaan po ay ating ingatan. Amen? Ano po? Na tayo po ay mayroong dakilang pari. At yan po ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Siya po. Yung ating dakilang pari. Na kung saan, mayroon tayong, tagapamagitan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga, no, na yung ating pananampalataya. Lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon ay nagtamo na ng kalayaan. Kalayaan saan? Sa paggawa ng kasalanan. Amen. Wala na po tayong, hindi na tayo doon nakagapos. Yung tanikala ng kasalanan na yan ay napagot na. Amen? Pinutol na. Saan? Sa banal, sa power of the blood of Jesus. Amen? Kaya wala na tayong maidadahilan na hindi natin kaya. Di ba? Hindi natin kaya na hindi magkasala. Tinubos ka na nga eh. Tinanggal ka na nga dun eh. Hinango ka na nga dun eh. Amen? Magpapatuloy pa ba sa paggawa ng kasalanan? Hindi na po, kasi tinubos na po tayo. At mayroon tayong taga-pamagitan, ang ating Panginoong Hesus. Amen? And the third, mayroon po tayong, kasunduan. No, mayroon tayong kasunduan or covenant sa Panginoon. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Ang sabi po dito, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. At pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan. As they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, gave it to them. Ano po sabi niya? And said, take and eat it. This is my body. 27. Sabi niya, pagkatapos kumuha siya at inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Sabi niya gano'n, sige na. Dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa, ayan, sabay-sabay po, para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. So church, do not forget, huwag po natin kakalimutan na mayroong pong agreement ang tao at ang Diyos. May agreement po tayo sa Panginoon. Kaya nga, ito po ang kanyang ginawa. Tingnan po natin sa kanyang disciples, di ba? Ano ginawa niya sa kanyang 12 disciples? Ano po sabi niya? Kumuha siya ng
tinapay. Balikan mo na, 26. Ano po ang sabi niya? Ito yung covenant niya. No? Nagkaroon siya ngayon ng simbolo. No? Ng kanilang, ano tawag ko ngayon? Sabi natin, simbolo, yung covenant sa Tagalog, kasunduan. Yan. Kaya sabi niya, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Doon po sa kanyang disciples. Ito yun, kumbaga, nagkaroon na siya ng manifestation, no? Nagkaroon siya ng kasunduan. Kaya sinabi niya, kunin ninyo at kainin ito ang aking katawan. Yun ang kanyang command. Sabi niya, take and eat it. Sabi niya, kunin ninyo at kainin ito. Sabi niya, this is my body. Ito ang aking katawan. Sunod. Kaya sabi ko ganon, pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos. So diyan lang po, sa verse na yan, ito yung nagpapakita na mayroong kasunduan tayo sa Panginoon. Amen? Na kung saan, kasunduan na yan, na tayong lahat ay tinubos ng Diyos. Tayong lahat ay nilinis ng ating Panginoon. Okay? 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 30. Sige, pakilagay mo na. Ito yun ang kanyang kasunduan sa atin. No? Sabi niya, ay, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. Sabi po ganon. 24. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, sinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan ng pinagtibay ng aking dugo. Kaya di ba? Katulad, mamaya mayroon tayong ganyang komunyon. So ito yun, manifestation na mayroon tayong agreement sa Panginoon. May kasunduan na tayo. Di po ba? May kasunduan tayo, may covenant tayo sa Panginoon na kung paano ang Diyos ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay sa atin para tayo magkaroon ng kapatawaran at katubusan sa buhay na ito. Amen? Kung kaya, sabi pong ganon, ito po sabi niya, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Church, napakahalaga ng kasunduan o yung covenant natin. Pwede ba nating i-break yung covenant? Pwede ba nating baliwalain ang kasunduan natin? Hindi po, kasi sabi nga po, maging po, legally speaking, kapag may kasunduan at yan ay naselyuhan na ng attorney, di po ba? Ang both parties walang karapatang magsira niyan. Kasi pag nasira yung agreement, kasunduan, covenant, mayroong pataw na parusa. Amen? May pataw na parusa kapag binrek natin. Pag nilabag natin, sinuway natin yung kasunduan na yan, may pataw na parusa sa sino mang lalabag sa kasunduan o sa covenant na ibinigay. Amen? Kaya ganun din po sa ating Panginoon. Kaya we must be careful na huwag po natin mas labag, masway ang kasunduan na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya, nung siya ay dumampot ng tinapay, hinati-hati niya sa kanyang mga alagad. Uminom niya, sabi niya, yun ay katawan, simbolo ng kanyang katawan na kung saan ibinigay na niya sa atin para ikaw at ako ay magiging malaya. Amen? Pangalawa, sabi niya, kumuha din siya ng saro, ng inumin. At yung inumin na yun, simbolo din ng kanyang dugo. Amen? Simbolo ng kanyang dugo. Na sabi niya, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Next, 26. Ano po ang sabi niya? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Ipinapayag natin ang Diyos ay namatay para sa iyo.
Ang Diyos ay namatay para sa atin. Para tayo magiging malaya. Amen? Magkaroon ng kalayaan sa paggawa sa ilalim ng gawa ng kaaway. Upang tayo ay matubos sa lahat at malinis sa lahat ng ating kasalanan. Ito po yun yung covenant niya na binigay sa atin. Ginawa ng kanyang banal na dugo sa atin. Kaya sabi niya, sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inumin ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagpabalik. Kaya lagi po tayo, every first Sunday, meron tayong communion. Kasi ito yun, inaalaala natin. Hindi natin kinakalimutan. Amen? Hindi natin kinakalimutan kung paano, ano ang ginawa ng Diyos sa atin para tayo lahat ay matubos. Amen? Hindi po natin nakakalimutan. Kaya sabi nga, mag-ingat tayo na huwag po natin ma-break, malabag yung covenant ng Diyos. Sabi niya, at hanggang sa kanyang muling parito. Hindi lang yung kamatayan ng ating inaalaala, maging din naman ang kanyang muling pagbabalik. Amen? Ito po yun, yung covenant, yung pinapahayag. Kaya nga sabi niya, alalahanin niyo ito. Na ako ay namatay, sabi ganon, siya ay namatay at hanggang sa kanyang pagbabalik. Next verse, 27. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, paano po ba ang isang tao hindi nagiging karapat-dapat? Kapag ka po ay patuloy po siya at namumuhay sa kasalanan. At ano pa po? Repeat. Total, mahabag naman ang Diyos eh. Magsisi lang ako, patatawarin na ako. Ganun lang ba yun kadali? Pagkatapos mong gawa ng kasalanan, na alam mo kasalanan, kasalanan to, pero by the grace of God, patatawarin ako, magre-repeat lang ako. So ngayon, magre-repeat ka, patatawarin ka, tapos ulit na naman. O kasalanan to, mortal sin to, mortal sin. Magre-repeat lang ako, kasi may grace of God. Dahil sa biyaya, alam niyo kaya minsan alam niyo po, minsan parang that we must proud din na talagang magiging proud tayo kasi may grace of God sa mga bagay na hindi natin kaya, ay makakaya natin dahil pinahabagan tayo ng Diyos. Nakikita ng Lord yung heart natin na gusto natin sumunod sa Panginoon and yet we fail. But there is a grace of God. Tutulungan tayo ng Diyos na tayo ay magawa natin, masunod natin, makapagpasakop tayo sa Diyos dahil may habag ang Diyos. Amen? Yun po yun yung grace of God. Meron po kasi maraming, dahil po, wala pong karapat-dapat kahit isa. Sabi pong ganon. Ang bungad, wala pong karapat-dapat kahit ng isa. Lahat tayo makasalanan. Totoo po yun. Lahat. Sabi nga, no one. Sabi nga, walang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay nagkasala. Tama po yun. Pero sabi po ganon, ang kadugtong nun, ito yung, inahabagan tayo ng Diyos. Ayan. So yung habag ng Diyos na yan, dahil may habag ang Diyos, kahit na sadya na kasalanan, ay babrasuhin pa rin natin na may habag ka, Panginoon. Kahit na alam ko sinadya ko yung kasalanan, may habag ka. Di ba ba? Which is yun po ay pang-aabuso na. Dahil iniisip natin, okay lang to, gawin ko lang kasalanan to kasi may grace yun. Habagan ako ng Panginoon. Hindi po yun, dapat maklaro po yun sa atin. Yung grace ni Lord, nasa sa atin lagi. Yung habag ng Panginoon, ibinubuhos niya lagi sa atin. Sa panahon na hindi natin kayang gumawa ng mabuti, ay nandudoon yung habag ng Diyos para ikaw ay hindi makapagpatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen? Kaya wag po natin gagamitin yung grace of God sa ating mga kasalanan na alam natin mayroon tayong kamalayan
sa paggawa ng masama, pero patuloy natin ginagawa, tapos sabihin natin, may habag ang Diyos sa atin. Hello po. Ang grace of God, ginagamit lang po yun sa bagay na hindi natin magagawa, pero dahil sa biyaya ng Diyos ay nagawa natin. Bakit? Kasi may conviction. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituloy yun. Nagbubukas ng kamalayan ang Lord. Amen? Kung kaya sa biyaya ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki dahil sa biyaya ng Diyos, nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hindi natin po pwedeng sabihin na, alam ng Diyos, kung paano gusto ko siyang sundin. Di ba? May mga ganyan pa po eh. Alam ng Lord, na gustong-gusto ko sumunod sa Kanya. Pero paano? I can resist it. Di ba? Alam mo yun, yung na-enjoy mo yung ginagawa mo. Kahit mayroon na akong 3 girlfriend, gusto ko pa magiging 5. Alam ng Diyos yun. Kasi may biyaya siya sa akin. Kaya pwede akong mag-girlfriend ng 10. Kasi may grace of God. Hello? Dahil po ba yun, yung grace of God? Kasi may grace of God, kaya okay lang mag-girlfriend ka ng 10. Mag-boyfriend ka ng 5. Kasi may grace of God. Hindi po yun. Yung grace of God, kaya mong magiging tapat. Amen? Sa pinangakuan mong mamahalin mo, kaya mo magiging tapat na nag-iisa lang yan. Kasi may grace of God sa'yo. Kaya mong magiging tapat. Ang biyaya ng Diyos, sagana ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit 10 ang gusto mo, pero nanatili ka sa isa. Kasi may grace of God sa'yo. Kung kaya't nakakapagpatuloy naging tapat ka. Amen. Kaya wag po nating aabusuhin ang grace of God. Kasi pag naubos, wala nang dugo. Wala nang dugo pang maibubuhos muli sa pagkakasala na paulit-ulit. Wala nang dugo. Sabi nga, wala nang hain pang maihahandog para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi tapos na. It is done. It is finished. Kaya wala nang dahilan na para po ay tayo'y magpapatuloy pa sa pagkakasala. Amen. Dahil tinubos na tayo ng Panginoon. At kakahabagan tayo ng Diyos sa panahon na hindi natin kaya. Sapat at sagana ang habag ng Diyos na tulungan tayo para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na hindi mo kaya. Hallelujah! And that is the grace of God. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Alam niyo, makikita natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Masabi natin na ako ay puspos ng biyaya ng Diyos. Amen. Dahil sa kabila ng aking kakapusan at walang kakayanan, lahat ng kabulukan na sa akin, salamat sa grace of God. Dahil ito ang kumikilos sa buhay ko para ako magiging tapat na magiging tagasunod ni Kristo. Amen? Praise God. Then the last one. Ay, meron pa ba? Okay. Yan. Victory. Colossians chapter 2 verse 15. Ano pong sabi niya? Having disarmed the power and authorities, He made the public spectacle of them. Sige po, Colossians chapter 2 verse 15. Sabi niya, Colossians na. Tapos na tayo. Doon na tayo, pang-apat na tayo sa victory. 5 lang po. Victory. Colossians chapter 2 verse 15, sabi niya, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Lord.
Amen. Kaya sabi niya, He disarmed the rulers and the authorities and disgraced them publicly. He triumphed over them by Him. Amen. So ito po, pag sinabi pong nilupig na, amen, nilupig na ng krus ng Diyos ang espiritong namumuno. Amen. Ano ba yung espiritong namumuno dito? Sa mundo kasamaan. Hello? Dito sa mundo, espiritu ng kasamaan ang nandi dito. Kaya sabi niya sa pamamagitan ng krus. Amen? Sa pamamagitan ng krus, nilupig ng Diyos ang espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dito po tayo may katagumpayan. Kaya ikaw ang pangalan mo ay victors. You are a victor. Amen? Sabi niya, He changed my name. Forever free. I'm not the same. Wow. Hallelujah. I'm not the same. Bakit? He changed my name. Forever free. Amen? That's why I thank God. Amen? Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako ay iba na. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi at tingnan mo, iba ka na. Amen? You are not the same. Amen? Why? Because God changed your name. Amen? Dati ka lustful. Diba? Ang pangalan mo dati, lustful. Ang pangalan mo dati ay sinungaling. Ang pangalan natin dati ay mag-uumit. Diba? Ang pangalan natin dati ay inggitero, inggitera. Yan dati ang mga pangalan natin. Ano pa? Ang pangalan natin. Di ba? Pero ngayon, ang sabi ng Lord, pinalitan niya ang pangalan natin. Amen? Sabi nga, pinagtagumpay niya tayo sa lahat ng gawa ng Espiritu ng Diyos. You are victors. Amen? Pumalakpak ng malakas ang malalagumpay na anak ng Diyos. Amen? God changed your name and you are not the same. Amen? Hindi ka nakagaya ng dati. Diba? Ikaw ay victors, mananagumpay ka. Amen? Lagi kang nagtatagumpay laban sa mundong ito. Amen? You love the Lord because you hate the world. Amen? You love the Lord because you hate the world. Amen? So praise God. And sabi nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay nasa ating buhay ngayon, sabi niya, He disarmed all the power and authorities in this world. Diba? Tinanggalan niya na ng kapangyarihan. Wow! Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung anong kapangyarihan ang meron yan. Yan, makakapag-disarm ba yan ng gawa ng mundo? Nadi-disarm ba niya yung lahat ng gawa ni Satan? Amen? So ito yun, binigyan tayo ng pangalan ng Diyos. We are victors. Tayo ay mananagumpay. Amen? Kaya kung kayo ay laging nag-aaway mag-asawa, ngayon punong-puno naman kayo ng pagmamahalan. Bakit? Kasi, pinalitan na ng Lord. Amen? Ang pangalan nyo sa isa't isa. Kayo ay victors. Mananagumpay kayo. Kaya, yung pag-ibig ninyo, kagaya ng isang pulot-pukyutan. Yan, di ba? Matamis. Ayan po yun. Bakit? Kasi pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Amen. Praise God. And, saan na po tayo? Yan na po. And then, character sa ating mga pag-uugali. Makikita na tayo ay tinubos na ng Diyos, nilinis na tayo ng Panginoon. Di mo ba makikita? Kasi mayroon tayong pagbabago. Amen?
Na di tayo masuwayin, sinungaling, matigas ang ulo, di mo ba? Ano ba? Hudas. Sige po, tingnan natin. Galatians chapter 5. Sige. Galatians chapter 5 verse 19 to 24. Ano po sabi ng Galatians chapter 5 verse 19? Sabi niya, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Yan, sabi niya, now the works of the flesh are obvious. Sabi ganon. Kaya kapag ka ang tao ay hindi pa nakaranas ng katubusan talaga ni Kristo, isa lang yun ang lumilitaw sa kanyang itsura. Di ba? Ito yun, no? Makalaman. Sexual na immoralidad. Di ba? Kaya kahit ano ba yung sexual immoralidad. No, kalaswaan, kahalayan. Yung gawain ng yung sa sexual immoralidad, marami po ngayon kabataan pa lang. 15 years old, buntis na. 14, ayan, sabi ni tatay. 14 years old, buntis na. Bakit po? Kasi nga, ito po yun. Nasusunod yung ninanasa ng laman. Yung kanilang flesh desire. Ito yung katawan. Yung flesh desire, sabi niya, sexual na immoral. Kaya kahit wala kasal-kasal. Diba? Buntis na agad. Kahit 14 years old. Diba? O, sexual na immoralidad. Kalaswaan. Kahalayan. Ayan, next verse. Hindi ko na ipapaliwanag yan, kasi alam na natin yan eh. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam. Alam niyo yun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi lang po yan yung nakasabit doon sa dingding. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, minsan yun doon yan sa ating salita. Tayo minsan, nag-create tayo ng ating Diyos-Diyosan. Paano tayo nakakapag-create ng ating Diyos-Diyosan? Kagaya ng alin? Katamaran. Yung katamaran, yung espiritu ng katamaran sa ating katawan, talagang hinihili natin yan at pinipreserve. Diba? Kaya kapag inuutusan ka, ang sagot mo lagi, wait lang po. Yan lagi ang sagot. Wait lang po. Sunod pa, ano pa? Gawin mo to, gawin mo to. Opo. Opo, pero wala naman nagawa. Yan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan natin? Yan nga, number one talaga yung Diyos-Diyosan natin sa sarili, yung katamaran. Hindi tayo makapagsimba ng Sunday. Bakit? Kasi naulan eh. Umaambon eh. Masarap matulog. O, di ba? Sunod na naman yung ating flesh, yung ating namang katawan, yung desire, yung ninanasa. Yan. Naintindihan naman yan ni Lord. Tsaka marami pa namang linggo. Kaya hindi mo na ako magsisimba. Ano pa po? Diyos-Diyosan. Hindi mo na ako mag-church, wala pa masahe. Kahit meron. Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi tinatamad lang. Marami po tayong ginagawang tayo mismo ay naglalagay tayo ng Diyos-Diyosan, no? Sa ating mga buhay. Kaya, ano po sabi niya? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulang pagkapuot, pag-aaway-away. Yan, wala na ditong pagkapuot. Ano ba yung pagkapuot na yan? Hatreds. Yan. May mga hatred pa tayo. Pag nakita ko niya yung anak ko, nasusuklang na tunay. Diba? Meron pa po ba yan dito? O dahil minsan meron yung, alam mo yung hatred, yung mahirap na yan magpatawad. Yung espiritu na yan, yun ang madalas na inilalagay ni Satanas sa karamihan. Yung bang mapagtanim. Bakit natin hinahayaang gapusin tayo niyan? Diba? Yung Diyos nga, napatawad tayo eh. Yun pa kaya yung katabi mo, ay yung katabi mo. Diba? Joke lang po yun. Diba? Hindi natin mapatawad. Kaya, alisin na natin yan. I-release natin yan. Amen? By the blood of Jesus Christ. Amen?
By the power of the blood of Jesus Christ. Hayaan mong linisin ng Diyos yung hatred na yan. Amen? Kasi gapos ka dyan eh. Kaya huwag tayong pumayag na ikaw ay gagapusin sa espiritu ng pagkapuot. Amen? Di ba? Talagang napupunta ko sa kanya, talagang ako'y nasusuklam sa kanya. Hindi ko makalimutan na lahat ng kanyang mga ginagawa. Ayan, mga ganyan. Di ba? So, huwag po nating hayaan yan. Napamamahayan tayo niyan. Amen? Sabi po, ano pa? Pagkapuot, pag-aaway-away. Yan. Pagkasakim. Yan. Alam niyo yun? Ang sakim, hindi lang yan sa mga pagkain, hindi lang yan sa mga gamit. Yung ba? Yung bang may ginagawa ang kapatid mo sa Panginoon, tapos ikaw nakikinood ka lang, hindi ka makatulong, kasakiman din yun. Bakit? Kasi, alam mo yun, binibigyan mo yung kaligayahan mo yung sarili mo. Sinasatisfy mo yung sarili mo. Sarili mong lakas, ingat na ingat ka. So, yun. Pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Kaya hindi ano ng Lord, hindi disenyo ng Diyos, hindi kalooban ng Panginoon na ang kanyang mga anak, ang pamilya ay magkakawatak-watak. Hindi disenyo ng Diyos na ang kanyang pamilya ay magkakakampi-kampi. Amen? Kaya nga, kasi sabi nga, di ba, hindi nahahati si Kristo. Amen? Iisa. Kaya dapat po tayo mga Kristiyano, ang Lord, ang Diyos ay nasa sa atin, dapat tayo ay iisa. Amen? So, praise God. Next. Anong kasunod? Tapos na ba yan? Sabi po, at iba pang kasamaan, pagkainggit, paglalasing, o sino ba dito yung naglalasing? Envy, drunkenness, carousing, and anything similar. Sabi nga, I tell you about these things in advance. Sabi niya, binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon. Kaya ito po, pinapaunahan na tayo ng Diyos. So, binabalaan. Amen? Mayroong babala na ang Lord. Ibig sabihin ng babala, wina-warningan na tayo. I warn you. Pay attention. Saan tayo magpipay attention? Doon sa mga nabanggit na ginagawa ng ating mga, yung fleshly desire. Kaya sabi niya, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Oh, sad surprise. Ay, pag nabi mo, ako ay anak ng Diyos, ako ay langit. Langit ako, langit. O yun, tapos mayroon pala ang ganito. Mayroon po pala mga espiritu pa ng pagkakampi-kampi, pagkapuot, pag-aaway-away, ano pa po, marami mo, immoral, ano yun? Sexual immorality. Ano doon yung binanggit kanina? O sabi niya, yung mga, sabi niya, doon sa last word. Take note. Doon sa last word na yun. Pakilagay mo anak doon. Yun. Take note dito. I tell you about these things in advance. Sabi niya noon, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ayun. So, sabi niya, I tell you about these things in advance, and as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ito po yun. So, ito po yung magiging guide natin. Basahin lang po natin yung Galatians chapter 5, verse 19. Yan po natin i-refer yung ating mga sarili. At yun ang magiging salamin natin. Mayroon pa ba tayo niyan na namamayani sa ating mga buhay? Mayroon pa po ba tayo niyan na mga ginagawa sa ating mga buhay? Kung mayroon pa po, ano po ang sabi ng Diyos? I told you before that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kaya nga, di mo ba? Mayroong sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Yan, sabi niya, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit.
Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Sino lang daw po mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa English, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. The one who does the will of the Father. Ang sino lang nang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So ito po yung katotohanan. Hindi ko muna tayo ay nagsasabi ng Lord, Lord, masasabi na natin na tayo ay sure ng ligtas. May pangalawa pa po yan. Itanong muna natin. Tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? O baka kalooban pa rin natin ang ating nasusunod? Napakalaya pa rin natin gumawa ng kasalanan. Hello, church. Yun po ang ating inisipin. So, next, ano po yung ating 1 Corinthians 6:20. Tapos na ba yun? Okay, saan na tayo? 1 Corinthians 7:23. 1 Corinthians 7:23. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. O sabihin mo yan sa katabi, huwag kang basta magpaalipin sa tao. Yan, huwag kang basta ha, magpaalipin sa tao. Sabi niya, you were bought at a price. Do not become slaves of men. Ano ba yung ibig sabihin na huwag kang basta magpaalipin sa tao? Huwag tayong basta magpaalipin sa ating sariling katawan. Ano po ba ang hilig ng katawan natin? Yun yung kanina, yung Galatians chapter 5 verse 19. Yun po ang hilig. Huwag tayong magiging alipin noon. Yung mga binanggit na yun. Diba? Oh, next. Okay. Hebrews chapter 10 verse 26 to 31. And this will be the last. Pumalakpak po ang gusto ng umuwi. Ayan. Sige. Panggising lang po yun, panggising. Okay, so last na po. Yan. So Hebrews chapter 10 verse 26, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sige nga po, sabay-sabay po muna natin basahin ito. Hebrews chapter 10:26. Sabay-sabay po, sapagkat natin. Yan. So, yun. Kung sasadyain pa natin na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ang sabi po doon, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Paano tayo ngayon? Hindi po ba? Wala na. Tapos sabihin mo, by the grace, sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. By the grace of God. Ang sabi ko dito, kung sinasadya pa natin na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, kung sasadyain at sasadyain pa natin, magpapatuloy sa kasalanan, sabi niya, wala nang maihahandog pa. Hello! Wala nang maihahandog pa para maipapatawad sa ating mga kasalanan. Bakit po? It is done. It is finished. Doon na sa cross, tapos na, nabuhos na ang lahat ng dugo ni Kristo para sa ipagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Para sa paglilinis ng lahat ng ating kasalanan. Upang tayo lahat ay magkaroon ng kasunduan sa
sa Diyos. Amen? Na tayong lahat ay tinubos ni Kristo. Kasunduan po yun. I-covenant. Dahil sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo, ay naligtas tayo mula sa kapahamakan. Tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayon, kung magpapatuloy pa tayo sa pagkakasala, at bibigyan pa rin natin ng ating daan, yung ating mga sariling mga kagustuhan nating susundin, ang sabi po ng Hebrews chapter 10, wala nang hain pa. Wala nang, handog na maiaalay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Pagkatapos natin, ayun po may dugtong po yan. Paki-highlight na lang na. Pagkatapos nating malaman ang katotohanan, lagyan mo ng kulay red. Pagkatapos nating malaman ang katotohanan, yan. Pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maialay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Amen. Sasadyain pa natin. Kasi alam niyo po, kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, pananadya na po yun. Tawag po dyan. Kaya sabihin, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatulong, pinatawad ka na ng Diyos eh. Niredeem ka na nga, tinubos ka na nga eh. Doon sa paggawa ng kasalanan, tapos magpapatuloy na tayo. Wala nang handog. Amen? So that is the wonder-working power of the blood of Jesus. Amen? Nakakakagilalas. At kamangha-mangha ang kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. At dahil sa kanyang banal na dugo, tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan. Nagtamo tayo ng kalayaan. Nadaig natin ang sanlibutan ito. Amen? Kaya ano po sabi? Ngayon, ito po, I no longer live, but Jesus Christ lives in me. Amen? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sariling ito, bagkus ang aking Panginoong Jesucristo ang siyang nabubuhay sa akin. Amen? Kaya ngayon, tayong lahat ay patay na. Patay sa paggawa ng kasalanan, lalong-lalo na sa pananadya ng paggawa ng kasalanan. Amen? Kaya church, sa huling kapanahunan pong ito, ang sabi po ng 1 Timothy, lalaganap ang kasamaan sa mundo pong ito. This last days is a perilous days. Nakilagay na. Wala na po sa outline ko, sorry. Nagdag na lang. Ang mga huling kapanahunang ito ay masama. Bakit? Because people are lovers of themselves. Masama ang lagay ng panahon sa huling panahong ito. Bakit po? Dahil nauuna diyan. Nauuna ang tao ay yan. Tandaan mo ito, maging mahirap ang mga huling araw. But know these difficult times will come in the last days. Next verse. 2 Timothy pala. Sorry. Sabihin ko ganon, for people will lovers of self, dahil magiging makasarili ang mga tao sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ito po yun. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan ang mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, at sa halik na maibigin sa Diyos. Yun, mahilig sa kalayawan. Doon lagi yan. Yun lang ang common ng mga tao sa huling kapanahunan. Kaya tayo po, bilang tayo ay may selyo ng dugo ni Kristo. Amen? Tayong lahat ay tinubos na ng Diyos. Wala na tayo sa sumpa. Amen?
kasalanan, lahat ng gawa ng kaaway. Tandaan po natin, church, sa huling kapanahon lang ito, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Maaaring iwanan ka ng katabi mong yan. Bakit? Dahil sa paggawa. Dahil sa pagmamahal sa kanyang sarili. Ang isang Kristiyano, iniiwan lang naman ang pananampalataya kapag mayroon pang mga inaalaga ang kasalanan. Hindi pa kayang i-give up. Naku, paano na lang yan, hindi ko kayang i-give up yung boyfriend ko, unbeliever. Hello? Yan po yung mga ganyan. Oh. Ano pa po? Alam mo yun yung pride. Ayoko na mag-church dyan. Nagpapatama yung pastor. Malay ba namin sa buhay ninyo? Di ba? Buhay nga lang namin, hindi namin makulapay. Di ba? Inyo pa, wala kami sa bahay ninyo araw-araw. Para bantayan kayo. Pero may higit sa lahat na nakakakita ang Diyos. Amen. He is the omnipresent God. Lagi po siyang kasama natin. At huwag po natin kakalimutan yung Espiritong tinanggap natin ay iisa. Amen. Nakikita po. At alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya, church, ito yung ating pinaka-dangerous sa buhay natin. Kapag ang tao ay magiging sakin, maibigin sa sarili. Diba? Walang mahal kung di ang kanyang sarili. Kaya hindi makapagsimba, hindi makapaglingkod, iniiwan ang ministry, ang dami-daming dahilan. Di po ba? Bakit? Kasi namumuhay pa according sa kanilang gusto. Hindi pa sa gusto ni Kristo. Kaya kung si Kristo ay nasa sa ating buhay, si Kristo din ang nakikita sa iyo. Kaya tingnan mo ngayon, katabi mo, kung kamukha ni Kristo yan. Ayan. Malapit na. Malapit na. Ayan. So, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo.